people. Pagpaumanhin niyo po yung aking boses, ano? Ako ay umaos. Hindi dahil ako kumanta ng concert. Dahil sa sobrang panahon, dahil mainit. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat muli na nabigyan ng pagkakataon upang magsalita sa mga young people. Una sa lahat, sa ating pong tinatawag na team ng ating youth department. Sa ilalim po ni Pastor Reverend Amante at Robert Solima, ang kanya po mga presidente. At sila po ang nagdidesisyon, nagpaplano kung sino po ang kukunin nilang mga lecturer. Praise God. Purihin ng Diyos, isa po ako sa nagpapasalamat na ngayon ay magtuturo sa inyo. Ngayong umaga mga kapatid ay gusto ko lang sabihin, 21 years ago, ako isang young people din na umaati ng mga youth camp na ganito. Amen? Huwag inang kwentahin yung taon. No? Kung ilang taon na tayo. Praise God. Laman din tayo ng youth camp. Yan. Praise God. Ako'y natutuwa pag nakikita ko po kayo, mga young people. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Yung malakas. Ayan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may napupuna ako sa iyo. Ayan. May napupuna ako sa iyo. Alam niyo ba yung salitahan na yan, pwede maging pintuan yan. Amen? Praise the Lord. Amen. Sige, sabihin mo pa sa likod mo, sa katabi mo, may napupuna ako sa iyo. Ayan. It can be a door, amen, of relationship, amen, to our fellow campers. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. At tayo po, ang binigay po ng mensahe sa akin, the open door. Ayan, meron tayong mga notes. Buksan ninyo. Gagamitin natin yan ngayong umaga. Praise the Lord. At ang ating pong talata na binigay dito, Revelation chapter 3, verse 7 and 8. And to the angel of the church of Philadelphia write, this thing said he that is holy, he that is true, he that had the key of David, he that had opened, and no man shuttered, and no man opened. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Kayo po ay tayo po lahat ay lumuko. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na wala kami sa balik ng karamdaman o ospital, at ang mga young people na ito ay ginala mo rito upang pumanggap ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Hinihingi po namin, Panginoon Diyos, O God, tulungan mo mabuksan ang aming pintuan ngayong umaga. Pintuan na para sa iyo, Panginoon Diyos. Na magkakaroon, Panginoon, ikaw ng daan upang ikaw ay papasok sa aming buhay ngayong umaga. O God, at ikaw ay maghahari sa amin sa oras na ito. Pinupuri ka namin, ito pong aming dalangin sa iyong pangalan. In the name of the Lord Jesus Christ, everybody say Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi ko ako mangangaral. Tinuruan ako na ako'y magle-lecture ngayong umaga sa inyo. Amen? At kailangan ko pong ilakas ang boses ko dahil baka mawala na ito mamaya. Sayang naman, malulubat na. Amen? So, the open door, yan po ang ating topic. Kita nyo, sumasabit. May sabit, ano? Wala sa tono. The open door, yan po ang ating topic ngayong umaga. Wala sa notes ang aking gustong sabihin. Alam niyo ba, mga young people, ang buhay natin ay para tayong nakaharap sa tatlong pinto. Amen? 3 doors. Tayo po, bilang tao o mananampalataya, ay para nakatayo sa tatlong pinto. Amen? At alam niyo ba, ang tatlong pintuan na ito, mga kapatid, ang isang pintuan na ito,
na kung ating bubuksan o mabubuksan, ito ang pintuan na makikita ng iyong kapwa kung sino ka. Say amen. Praise the Lord. Nakuha niyo po? Ito ang pintuan na kung saan na pag binuksan natin o mabubuksan, ito ay makikita dito ng ibang tao kung sino tayo. Say amen. And the second door, mga kapatid, na gusto kong sabihin sa inyo, ay ang pintuan na para sa atin mismo. Amen? Pintuan na pag binuksan natin o nabuksan ito, yan ang nakikita mo kung sino ka. Amen? Kung ano ka at kung ano ang katayuan mo sa Diyos. Sige amen? Yan ang pintuan para sa iyo na makikita mo kung ano ka at sino ka sa harapan ng Diyos. The third door, mga kapatid, ay walang iba kundi ang pintuan ng Panginoon Diyos. Yan ang pintuan na pag binuksan, mga kapatid, ay makikita mo kung ano ka at sino ka sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen! Praise the Lord! Ngayong umaga, mga kapatid, yung inyong sariling pintuan, bubuksan ninyo. Nakikita nyo kung sino ka at ano ang kalagayan mo sa Panginoon Diyos sa iyong sarili. Pero ngayong umaga, mga kapatid, may isang pintuan na mahalaga, ang pintuan ng Panginoon. Amen? Na kailangan na bubuksan natin, mga kapatid, upang makita natin, praise the Lord, at sasabihin ng Panginoon kung ano ka at ano ang ating kalagayan sa Kanyang harapan. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise God. Why ito? Sabi ko ng Bible, mga kapatid, bakit pinto ang ating pinag-uusapan ngayon? Alam natin, ayon sa notes, door is simply a means of access. Say amen. Door, mga kapatid, sa Bible, represent opportunity. Yan po yun. And the number 3, door provide not only an entrance, but also an exit. Hindi lamang ginagamit pagpasok, kundi ginagamit din natin pag tayo ilalabas. Tama po ba, mga young people? Yan. And God not only used this door that can get us in, ang sabi ko, it also used to get us out, mga kapatid. At sinasabi nga dito sa ating notes, God has promised that with every temptation, there will be a way to escape. Yan. Alam niyo yung topic natin ngayong umaga, napakaraming subtopic. Pumasok tayo sa isang topic about temptation. Pag pumasok daw ang tinatawag na tukso, mga young people, amen. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil may pintuan, may pinasukan, ibig sabihin, ang pintuan na yan, napapasukan ng tukso, ay pwede rin lalabasan. Say amen? Kaya nga, andito tayo, at dapat nating maunawaan, mga young people, na tayong lahat ay hindi makakaiwas na tayo ay tutuksuhin. This is part of our life as a Christian life, mga young people, na tayo po ay hindi makakaiwas sa tinatawag na mga tukso. Come on, tahimik kayo ah. Yan. And this temptation, sinasabi nga, it is not sin. Diba? But yielding to temptation is sin. Tama ba yun, mga young people? Madalas natin naririnig sa inyong mga pastor. We cannot avoid the bird flying over our heads, sabi nga. Ganon po ang tukso. Hindi raw natin mapipigil na siya dadaan sa ating buhay, sa ating ulunan. Parang ibon na lumilipat sa ating ulunan. Hindi natin mapipigil yan dumaan. Pero yan ay mapipigil natin na huwag mamitlog sa ating ulunan. Say amen? Nandyan yan. Yan ang sinasabi. Idinisenyo yan dahil meron layunin ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya dapat maunawaan natin, bahagi ng buhay natin yan. Kaya pag pumasok yan sa buhay mo, anong dapat gawin? Buksan mo ang pinto na yan, huwag mo isasara. Dahil dyan din yan lalabas. Say amen! Praise the Lord. Simple, mga kapatid. Parang 1 plus 1 equals 2. Diba? Ano ba ibig sabihin pagkakaiba ng tukso at saka trials? Kadalasan kasi napagpapalit natin yung dalawa na yan eh.
Pag sinabing tukso, mga kapatid, ang sabi nito, temptation is an inducement to commit some evil or disobedience to God. Say amen. Pag sinabing trials, magkaiba yun. It is simply a time of difficulty. That is trials. Yan. Kaya dapat maunawaan natin ang pagkakaiba ng tukso at ng trials. Di ba? Ang tukso, pagpapasok sa iyo, isang bagay na itutulak ka upang ikaw ay sirain at sumuway sa Diyos. Pero ang trials, isang bagay na paghihirap o kahirapan na ating nahihirapan. Sino ang nasa matitinding tukso ngayon? Walang tataas. Sino nasa matitinding trials ngayon? Ang problema, mga young people, wala lang pang text, trials na. Diba? Pag sinabing trials, difficulty na. Say amen. Hindi wala ka lang pang trials na. Diba? Nangihina na, nanlalambot na sa paglilingkod sa Panginoon. Mga young people, hindi yan mga kapatid, dapat hindi ganyan ang ating kilos pagdating ng mga tukso, trials ng ating mga buhay. Kaya dapat maunawa natin, pagdating ng mga trials na ito, at dapat makita natin na ginagamit ni Satan, Satan wants to use both of these, mga kapatid, to destroy us, mga kapatid, and to separate us to our Lord God, our Savior. Amen? Ginagamit niya yung dalawa na yan para sirain na, para ikaw ay hiwalay niya sa relasyon mo sa ating Panginoon Diyos. Kaya pagdating yan, kailangan handa tayo, mga young people. Meron talagang ganun darating sa buhay natin. Temptation and trials, pabalik-balik na dumarating sa buhay natin. Alam niyo ang sabi ng mga hunter, one of the hardest animals to catch ay walang iba kundi the ring-tailed monkey. Yung mga lions, yung mga mababangis na malalaking hayop, ang dali lang hulihin yan. Yung elephant, bagamat malalaki yan, madali lang hulihin yan. Amen? Yung mga ahas, bagamat malalaki yan, madali lang hulihin yan. Pero ang testimonya ng mga hunter, ang pinakamahirap hulihin sa jungle ay walang iba kundi yung ring-tailed monkey. Amen? Tingnan mo yung sarili mo. Kung katabi mo. Oo. Hindi yan ang tinutukoy ko. Ring-tailed monkey, ha? Sinabi ko lang, tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi ko ibig sabihin, pagdudahan yung paka. Ring-tailed monkey yan. Oo. Diba? Ngitian mo, kung tinignan mo, tapos di mo ngitian. Diba? The ring-tailed monkey, mga kapatid, is very wise. Wise daw itong hayop. Masyado siyang matalino. Oo. Alam niya na ang tao. Pag dumarating na ang tao, ang inangalan niya. Oo. Alam na niya. Kaya lumalayo na ang ring-tailed monkey. Kaya ang hirap hulihin niya. Mahal yan mga young people. Pero ang sabi nga ng kasabihan, matalino man ang matchi, napapaglalaman din. Amen? Di ba? Ang panghuli pala niyan, simple. Pinag-aralan nila kung paano huhulihin ang ring-tailed monkey. Dahil ang lion, ang tiger, ang mga elephants, ang mga mababangis tayo, crocodile, hippopotamus, madaling hulihin. Pero ang ring-tailed monkey, mahirap. Hinanap nila ang paborito ng ring-tailed monkey na pagkain. Ayan. Alam niyo paborito niya? Nila? Ano? Saging mali. Para talaga kayong kuya. Ang ring-tailed monkey, ang paborito pala na niya, pakwan. Sabi niyo pakwan. Ang paborito pala ng ring-tailed monkey ay yung buto ng pakwan. Di ba? Kaya nung madiscover nila na ang paborito pala ng ring-tailed monkey ay buto ng pakwan, kumuha sila ng pakwan, binutasan nila ng maliit na masikip pag binasok ang kamay. Amen? Papasok ng kamay yun pag may butas. Dahil kaya may butas yun na maliit, mga kapatid, hindi yung para silipin ng monkey, ha? Oo. Dahil kukunin niya yung mga buto ng pakwan. Amen? Dahil paborito niya yung buto ng pakwan. Say amen? At pag
kinuha niya yun, ginaganon-ganon niya yun, maraming butong pakwan at naipon na sa kanyang kamay, marami na paghugot niya, hindi niya mahuhugot. Bakit? Babara. Ang ugali ng ring day monkey, pag nahawakan, hindi na binibitawan. Amen? Hawakan ko yung katabi mo ngayon. Sige, hawakan. Bitawan mo. Oh, hindi. Pag hindi bumitaw yan, ring day monkey yan, tumakbo na. Dali natin sa kanila so. Amen? Eto na. Pag hinumot na ng ring day monkey yung kamay niya, hindi niya nabibitawan dahil hindi niya bubuksan ang kamay niya para maalis niya yung kamay niya sa pakwan dahil hawak niya yung buto. Amen? Kaya ang hunter, simpleng-simple, lalapit sa ring day monkey dahil ayaw bitawan yung pakilaki ng pakwan, hindi niya kayang buhatin. Di ba? Yung ganyang kalalaki, hindi niya kayang buhatin yun eh. O, hanggang datakmain na lang siya ng simple, ng hunter. Kita nyo mga kapatid, lahat may kahinaan. Di ba? Young people, huwag mong sabihin, puspos ka ng Holy Ghost ngayon, mamayang gabi, at pagkatapos, paglabas mo ng youth camp, sasabihin mo, super Christian ka na, haharap ka sa mga tukso at mga pagsubok. Amen? At sasabihin mo, kaya ko to sa sarili ko, magkakamali ka. Alam ng diablo ang kahinaan natin. Pinaka-aralan niya. Amen? Kaya ang dapat natin gawin mga young people, bukas ang pinto, pagpasok ng temptation, bukas ang pinto, para lalabas doon sa pintuan na yun. Amen? Hindi pagpasok, sasara natin mga kapatid, ano nangyari? Bagsak ang Christian. Diba? Palapakan na natin ang Panginoon. Praise the Lord. Usapan ng buhay pa lang, 10 minutes na. Oh. Diba? Kaya mga young people, isang paalala natin, there are doors that need to be shut. Sabi na, mga pintuan na dapat natin mga kapatid, isara. Dahil ang buhay natin parang pinto. Pinapasukan niya, nilalabasan niya. Dinadaanan, mga young people. Parang pintuan, at kailangan daw may mga pintuan na dapat natin isasara. Ano yung pintuan na yun? Ang una, the door of disobedience. Sabihin natin disobedience. Ano ang ibig sabihin? Obedience is always hard. Totoo ba yun? Mga, it is, pag sinabing obedience, hindi natin masasabing madali. Kayo ba nadadalian kayo sumunod? Usapan totoo lang, sa nanay nyo nadadalian kayo, sa tatay nyo? Oh. Diba? Minsan nahirap? Pag-usapan natin sa Panginoon, nadadalian kayo? O diba, mahirap minsan? Ibig sabihin totoo sinasabi. ng aking nabanggit that obedience is always hard. It's always difficult. And anong dapat gagawin? At kailangan ito ng tinatawag ng bagay na sacrifice. Kailangan ito ng mga bagay na dapat na meron tayong isusuko. Kailangan ng pagsunod ng mga bagay na may maaalis sa atin. Kailangan ng pagsunod mga young people na may mga bagay na isasakripisyo natin. Kaya ang sabi ng nanay, umatid kayo ng youth camp. Parang mahirap sa atin. Paano ba yan? Magpupuri na naman kami, magtutulog na naman kami, maggigising na naman kami ng madaling araw. Tinitry nga tayo ng Panginoon. Kaya tayo nandito sa camp. Mabubuhay ka ng tinatawag, aalis ka sa iyong comfort zone sa bahay ninyo at dito kayo at ititrain upang maging matibay kayo na young people pagdating sa inyong iglesia. Amen? Pero ang pagsunod, sasabihin ko sa inyo, dumaan din ako sa pagiging young people. Hindi naman talaga madali na lagi nilang pakinggan ng magulang at oo ng oo at hindi magre-reklamo. Hindi rin madali talaga yun. Dumaan din ako sa young people na katulad ninyo. Ako may 4 na anak ngayon. Amen? 4 na brown, 1 puti. Praise the Lord! Ang isa ron ay nagtatrabaho ng tapos ng college, ang isa ron college, ang isa ron high school. Dalawa rito, nandito sila. Nakikita ko. Minsan pag nagsalita kami bilang magulang, di ba? Hindi madaling sumunod.
Pero sasabihin ko sa inyo, hindi madali maging young people. Kasi you are always listening and then you will always follow without, Without ano? Walang reklamo. Ano tawag dyan sa English? Comment? Diba? Pero isang bagay, gusto ko rin sabihin sa inyo mga young people, hindi rin madaling maging magulang. Amen? Amen? Hindi rin ganun kadali ang maging magulang na i-provide ang lahat ng inyong pangangailangan at ihanda kayo at ipaghanda kayo ng magandang kinabukasan para kayo ay maging magandang mabuting kabataan pagdating ng araw na ito. Mga kabataan ko, palakpakan natin ang Panginoon. Ang katotohanan doon, ang pagsunod, hindi ko masasabing madali. May kahirapan kung minsan. Pero, pag tayo ay nagmamahal sa Panginoon, wala anumang hirap yan, mapagtatagumpayan natin. Praise the Lord, nang walang pagreklamo, paglabas natin sa ating camp na ito. Say amen? Praise the Lord. Kaya yung pagsunod, isang pinto, mga young people na dapat natin, ay yung disobedience ay isang pinto na dapat natin isara. Ilak na ninyo, lulunin ninyo yung pasusi. Di ba? Para hindi na talaga masunod at mabuksan. Say amen? Ipawildin nyo na yung pinto na yan. May isang bata na naglalaro doon sa ilalim ng puno. May malaking sana. At tinawag siya ng daddy niya na may natatakot. Ang itsura ng kanyang ama ay may kinatatakutan. Amen? Isang batang maliliit, 5 years old. At tinawag niya yung anak niya habang nandun sa ilalim ng sangang malaking puno. Tinawag niya habang naglalaro. Alam niyo ba ang batang ito? Siya ay sumunod ng dali-dali sa kanyang ama. Paglapit niya sa kanyang ama, biglang niyakap siya ng tatay niya. At ang tanong yung bata, bakit umiiyak yung kanyang ama? Alam niyo ba, doon pala sa may sangang malaking puno, ay mayroong napakalaking cobra. Amen? Cobra. May malaking cobra na nakatingin, nakaamba doon sa kanyang anak noong oras na yun. At nung tinawag niya ang kanyang anak, dali-dali na ang batang ito ay sumunod sa ama. Tatanungin ko kayo ngayong umaga, why? Paano kung ang batang ito, mga kapatid, ay ang isinagot niya sa kanyang ama ay sandali lang? Amen? Paano kung ang sinagot ng batang ito ay ayoko? Naglalaro ako. Dahil sa malaking pag-ibig ng bata sa kanyang ama, pagmamahal niya sa kanyang ama, sa isang tawag lang na yun, sumunod yung bata sa kanyang ama at naligtas ang kanyang buhay sa makabandag na ahas na nagbabanta sa kanyang anak. Amen? Anong ibig sabihin? Obedience, mga kapatid, mga young people, ay hindi madali. Pero laging may reward ang pagsunod. Amen? Laging may reward at tayo ay iniingat, inilalayo sa anumang kapahamakan. Kaya sasabihin ko sa inyo, isara niyo ang pinto ng pagsuway ng door of disobedience. And then buksan niyo ang pintuan ng pagsunod sa inyong mga magulang at sa ating Panginoon Diyos upang ang buhay natin ay maging ligtas. Say amen? Isang paalala yan ngayong camp na ito. Number 2, young people, na sinasabi ko na kung saan, door of discouragement. Sabihin natin discouragement. Sino may discouragement? May discouragement ba kayo ngayon? Mabigat? Alam niyo, dalawa lang isa na naging effect niya. Pag may discouragement, isa hindi na makakain. Di ba? Hindi na makatulog. Kapag pangalawa naman, kain ng kain, tulog ng tulog. Kaya may epekto yung matindihan. Di ba yung people? Discouragement,
laging dumadaan din sa buhay ninyo. Mga young people, pag dumating ang discouragement sa buhay ninyo, isara nyo ang pinto sa discouragement. Amen? Praise the Lord! Dahil pag yan ay binuksan ninyong patuloy, kayo rin ang maapektuhan ng malaki. Ano ang nangyayari sa maraming mga young people ngayon na ini-entertain nila ang discouragement sa buhay nila? Kaya ano nangyayari? Sila'y napapahamak. Diba? Buksan niyo ang relationship pag mayroong discouragement, relationship sa inyong sa inyong mga magulang, sa inyong mga kaibigan, para makapagbigay sa inyo ng tinatawag na advice. Maging open kayo mga young people. Huwag niyong panatilihin yung discouragement sa buhay ninyo. Di ba? Para ano? Kayo ay mailigtas sa anumang mga kapahamakan na pwedeng maging sanhi ng tinatawag na panlulupaypay sa inyong buhay. September 11, ano nangyari 2001? Ano nangyari noong September 11, 2001? Ha? Current event tayo. 2011, September 11, 2001. Di ba binomba yung World Trade? Di ba? Alam niyo ba ang naging sanhi ng effect ng tinatawag na pagbomba ng tinatawag na World Trade noong 2011, noong September 11, 2001? 90% of adults sa United States ay nagkaroon ng tinatawag na matinding discouragement. Nagkaroon sila ng matinding nervous breakdown. Yan ang nangyayari. Kaya, ito pag nangyari ito ay nagiging dahilan para hindi tayo maging epektibong young people. Amen? At para tayo hindi maging nagagamit-gamit tayong people sa ating mga iglesia. Dahil maraming mga young people ngayon nagpadala na sa agos ng tinatawag na discouragement sa buhay nila. Diba? Kaya mga young people, pag pumasok sa inyo ang discouragement, pagpapasok sa inyo, isara ninyo ang pintuan nito upang kayo ay huwag pinsalain. Bakit? Dahil huwag nyo sabihin mga dynamic Christian kayo. Sa Old Testament, may example tayo. Elijah, pagkatapos ng matinding pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, pagkatapos ng matinding miracle sa buhay niya, na siya ay ginamit ng Diyos, mga kapatid, upang magpababa ng apoy mula sa langit, ano ang kinahinatnan ni Elijah? Di ba na-discourage siya? Come on! Kilala niyo ba si Elijah? Yung mga hindi nakakakilala kay Elijah, saligsigin niyo sa Bible, tanong niyo kung sino si Elijah. Hindi yan yung gabero doon sa kanto ninyo. Namang gumupit. Kundi yan nasa Bible, the greatest prophet, one of the greatest prophet, mga kapatid, na pagkatapos gawin siya, gamitin siya ng Panginoon for miraculous event, mga kapatid, ng Old Testament. Anong sabi ng Bible? Na-discover si Elijah. Di ba? Maraming yung people after nag-income, discouraged pa rin. Bakit? Bakit na-discouraged? Pag hindi ko siya nakakausap eh. Come on! Yung na-discouraged na. O si Pastor, kanina, ng love life. Talagang matindi ang Bible kanina. Love life kasi pinag-usapan. Huwag kang matakot. Bakit? Huwag kang ma-discourage. Dapat, dahil tandaan nyo, meron tayong lahat, may destination tayo na itinalaga ang Diyos sa buhay natin, mga young people. Amen? Nasa notes nyo yan. Meron tayong kahilingan, meron tayong kalalagyan, pupuntahan, mayroong destiny na i-design ng Panginoon sa buhay natin, mga young people. Hindi tayo tinawag ng Diyos, nilikha ng Diyos, amen, para mabuhay kayo ng discourage sa buhay niyo, sapagkat dapat nyo alamin, mayroong magandang plano sa inyo ang Diyos, may i-design sa inyo ang Diyos, mga young people. Come on? Baka meron ang dapat ayusin, kaya hindi pa dumarating ang God's will sa buhay natin. Diba? Huwag kayong magmamadali. Dahil merong itinalaga ang Diyos sa inyong buhay. Come on!
ang pinakamahalaga, young people, marunong tayong manalangin. Marunong tayong mag-depend sa Panginoon. Amen! Marunong kayong makinig, sumunod. Door of obedience. Amen? Isara niyo ang door of disobedience. Nung ako ay magba-Bible school, ang sabi ng aking elder sa church, Bal, huwag kang magkakaroon ng kasintahan habang nasa Bible school ka. Nag-isip ako, bakit kaya? Ang sabi niya, mahahati ang iyong isip. Nag-isipan ko, parang ano ata ito, mahirap atang gawin sa sarili ko ito. Amen? Ang sabi niya, Bal, kailangan magkaroon ka ng vow sa Panginoon na hindi ka manliligaw habang hindi ka nakatapos sa Bible school. Parang nahihirapan ako mag-isip. Kaya ang ginawa ko, sinubukan ko rin kahit papano. Sinubukan ko. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, habang ako'y nasa Bible school, hindi ako manliligaw. Ayan. And after 2 years, natupad ko naman sa tulong ng Panginoon. Pero bago ko natupad yun, alam niyo ba, meron nang ipinakita sa akin ng Diyos na system. Amen? Ano yun? Pinakita ng Diyos. Isang sister, pinakita niya para sa akin. Huwag niyo muna tingnan yung katabi niyo. Huwag muna. Praise the Lord! Ibig sabihin, kinumpir ng Panginoon na meron talagang para sa akin. Di ba yung people? Ang Diyos pala talaga sumasagot sa prayer. Kaya alam yung sister na yun, nakatalikod. Bakit naman tinugod mo nga yung prayer ko? Pero hindi ko naman nakakita yung mukha. May nagsabi naman sa akin, hindi pa time. Di ba? Yung people, mahalaga pala ang timing eh. Mahalaga ang timing. Alam niyo ba yun? Kahit gwapo ka, kahit maganda ka, pag wala sa timing, palpak ang resulta. Tama? Kasi wala sa timing eh. Bili mo pa naman, lapitan mo yung sister, sasabihin mo, ibinigay ka na ng Diyos. May naligaw na gano'n eh, kumatok sa pinto. May talang mani, pasalubong, expo, tatak. Ngayon, happy na ang tatak eh. Pagkatok, bukas naman yung sister, kasi gusto niya talaga yung sister. Pag bukas naman yung sister ng pinto, nagkagulatan sila, ibinigay ka na sa akin ng Diyos. Ang ulat yung sister, wala sa tayo, kaya ginawa, sila kayo pinto. Discourage siya ngayon. Bakit? Hindi naman siya bakit. Guwapo naman siya, macho naman siya. Di ba? May katangian naman siya. Nakita sa ng pinto. Napunta siya sa discouragement. Wala sa timing yung ibon. Kaya sabi ni Lord sa akin, sabi niya, wala sa timing. Kaya nakatalikod ang babae. Amen? After 3 years, yung palang 8 taon ko kasama sa simbahan, siya pala yun. Amen? Na lagi kami nakakasalubong at hindi kami nagkakausap masyado at kami nagkakatinginan lang. Oh. Amen? Siya pala yun! Bigla na lang siya nag-aaral ng Bible school. Uy! Amen? Night school. Pastor, paano mo naalaman? Na siya yun. Meron kayong, tinatawag na contact ni Lord. At through prayer, mga kapatid, mararamdaman mo, wala nang pag-aalinlangan. Siya na talaga yun. Pag tayo na sa timing na wala nang problema, mga young people. Amen? Praise the Lord. Kaya nagpapahirap sa timing ngayon, yung text, yung cellphone, napamilisan kasi ang dating eh. O, di ba? Napapaaga tuloy na wala sa timing. Kaya nauuwi marami mga young people sa tinatawag na discouragement. Ang discouragement, pag pumasok, isara natin ang pinto. Maging si Pedro sa New Testament, ang sabi ng Bible, mga kapatid, one of the most energetic personality in the New Testament, no other than Peter, mga kapatid. And then after that, mga kapatid, na siya ay nagpakita ng matinding pagkilos at pangako sa Panginoon, na siya ay maglilingkod at hindi niya iiwan ng Panginoon. Ano nangyari? Tumalikod pa rin si Pedro sa Panginoon, di ba? Because of discouragement. Kaya yung people,
ang discouragement darating talaga sa inyong buhay. Amen? Kailangan natin bilisan. Maraming mga tinatawag na subtopic itong ating ano. And then, ano pa ang pinto na dapat natin isara? Distraction. Sabihin nyo, distraction. Yan, ito, mabigat dito. One of the third impediment of spiritual growth, mga young people, to reach our goal in Christ is no other than the impediment of distraction. Isang mabigat, pero simple. Hindi siya kasing tindi ng discouragement sa unang pagharap sa iyo. Yung distraction, simpleng-simple. May mga bagay na pwedeng maglayo sa iyo sa Panginoon at hindi kayo lumago because of distraction. Isulat mo ngayong umaga kung ano ang mga bagay na kung saan na magagandang bagay na gusto ninyo. O kaya isipin nyo lang ngayong umaga kung ano mga bagay na simpleng mga bagay na gusto ninyo. Diba? Minsan, una dyan, nasasabi natin education, trabaho. May mga young people wala ngayon dahil sa trabaho. Amen? Ano pa? Sports, recreation. So don't get biro mga young people sa sasabihin ko sa inyo. Ang lahat ng mabubuting magagandang bagay na ito ay maganda. Hindi ko sinasabing masama. Pero alam nyo ba na yung magagandang bagay na yan, kahit magaganda yan, pwede maging makadistract yan sa ating paglago, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Tama po ba? Hindi masama ang edukasyon, hindi masama ang trabaho, hindi masama ang relationship, hindi masama ang tinatawag na ano. Pero alam niyo ba kung pwedeng maging makadistract yan sa pamamagitan sa ating paglilingkod at ating paglago sa ating Panginoon kung hindi tayo magiging balanse? Diba? Meron nga nagdadrive ng sasakyan, sinundo niya yung anak niya, kinuwento ko ng Sunday sa church, at pag sinundo niya sa anak niya sa sasakyan, merong pumasok na bubuyog doon sa loob ng kotse. Yung bubuyog lang ha, maliit lang na bubuyog. At natuon yung isip ng tatay sa pagdadrive doon sa bubuyog ngayon, pinansin-pansin niya yung bubuyog, nagmagano sa harapan nila. Ano nangyari? Pagliko nila, na-aksidente sila, sumabog ang gulong, sumadsad ang sasakyan. Because of distraction. Na-distract sa maliit na bagay. Amen? Ang maliliit na bagay na yan, na pwedeng gamitin ni Satan para tayo ma-distract at hindi tayo lumago sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay epektibong ginagamit ni Satanas ngayon sa mga kabataan. Amen? Dinidistract tayo sa ating teknolohiya ngayon. Kaya hindi tayo lumalago. Kaya natin tinanong ni Pastor kanina, prayer. Oo, di ba? Prayer, ano nangyari? Sino mas marahaba ang prayer dito kaysa mag-internet? O di ba? Mag-Facebook. Di ba? Di ba? Wala akong kumikibo sa atin. Excuse me. Amen? Kumesa. I need your spring. Yan ang bilhin niyo. Okay, mga young people. May tatlong klaseng tao. Kanina, tatlong klaseng pinto. Napadaan yung tao sa isang building na ginagawa. At tinanong niya yung tatlong tao na gumagawa sa isang building, the same building, construction. Amen? Tinanong niya yung isang tao, ano ho ginagawa ninyo? Ang sagot ng unang tao, para kumita. Yun ang sagot ng isang tao. Lumipat na naman siya sa isang tao, tinanong na naman niya ang pangalawang tao na gumagawa sa isang gusali na parehas nilang pinagtatrabaho. Ano ang ginagawa niyo? Ang sabi ng pangalawa, nagpapatong ako ng hollow blocks. Amen? Sa pangatlong tao, lumipat siya. Tinanong na naman niya, ano ang ginagawa niyo? Sabi ng isang tao, nagtatayo ako ng katedral. Ang building na katedral. Ang sabi ng pangatlong tao. Tatlong tao ang tinanong,
sa isang trabaho na parehas nilang pinagtatrabahuan ng tatlong ito. Pero ang tatlong tao na ito magkakaiba ang sagot. Ang isa ang sagot para kumita. Ang isa ang sagot, mga young people, para para nagtatayo siya ng halulak. Ang isa naman, ang sagot kakaiba, siya'y nagtatayo ng katedral. Tanong, mga young people, what is our task? Ano ang ating task? Ano ang ating sabihin natin, anong pinakalayunin bakit tayo tinawag ng Diyos? Anong pinakalayunin bakit kayo naglilingkod sa Diyos? Anong pinakalayunin bakit kayo naririto sa pang na ito? Anong pinakalayunin bakit kayo sumunod sa ating Panginoon? Kadalasan ang karamihang sagot dyan ng ibang mga tao, karamihang mga tao ang sagot dyan. Kaya ako naglilingkod sa Diyos para ako ay maligtas at hindi ako maimperno. Amen? Pangatlo naman, dahil parang ako ay nagpapasalamat dahil ako ay naging isang beneficiary, ako ay naging isang kabahagi ng pagpapala ng Diyos. Pero alam niyo, ang isang pangatlong bagay na gustong isabihin sa inyo, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, mga young people? 1 Corinthians chapter 3 verse 9, isang bagay na sinabi ni Pablo sa atin at gusto kong bigyan natin ng pansin. Praise the Lord. Itong talata na ito, kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Kaya ka ba tinawag ng Diyos dahil ayaw mo, gusto mo lang maligtas? Amen. We are not saved for the sake of being saved, mga young people. Hindi kayo naligtas para maging ligtas lang kayo. Amen. Hindi kayo naligtas para lang maging attendance, karagdagan kayong attendance sa inyong simbahan. Ang gusto kong sabihin sa inyo, mga young people, basahin nyo 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Ang gustong sabihin sa atin ni Pablo, amen, na kaya tayo ay tumanggap at naglilingkod sa Diyos. Amen. Ito ang dahilan. Amen. Ang sabi ni Pablo sa kanyang sarili, for we are laborers together with Christ, with God, with Christ. Amen. Ang sabi ni Pablo, ang kanyang pananaw sa paglilingkod sa Diyos, hindi para maligtas lang, hindi para maging mga kapatid, maging komportable ang buhay. Kaya sa mga kapatid naglilingkod sa Diyos, para maging katuwang ni Kristo, na maging manggagawa at gagawa para sa pagtatayo ng tinatawag na kaharian ng ating Panginoong Diyos. Young people, katulong tayo dapat ng Diyos sa pagtatayo ng kanyang tinatawag na kaharian. Amen? Huwag natin babawan ang pananaw natin kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya lang ang pwedeng humadlang dito sa magandang layunin na ito, for we are maging laborers together with God or with Christ, mga young people, ay walang iba kundi yung distraction. Amen? Isara natin ang pintuan na yan. Praise the Lord. Bakit sa Bible nagpatawag ang isang tao ng isang pigi, ng isang salo-salo, at ang sabi, tawagin mo sila, inutusan ng alipin. Ano sabi ng alipin? Inimbitahan ng isang tao. Ano sabi ng isang tao? Sandali lang, meron akong nabiling 5 baka. Tama ba? O nagkamali ako, tignan niyo Bible ninyo. Sumingit lang to eh. At pwede bang tignan ko muna yun? Lumipat na naman sa isang tao. Anong sabi? Ako'y kakakasal ko lang. Pwede ba? Sa susunod na lang? Come on! Sa mga, lalo na kung sundalo ka sa Hebrew, sa mga Hudyo, 2 years kang hindi lalaban sa gera pag ikaw ay bagong kasal. Pangatlo, anong sabi? Patay ang aking inibigay ko muna. Mahal sa buhay. Yan, distraction ng usok na yan. Kaya paglabanan niyo yan. Palakpakan natin ang Panginoon! Malitis na kayo, pero mag-concentrate kayo, mga kapatid. Ano man ang nangyayari, ginagawa ni Satan natin, hindi masama ang siya nakabili ng baka. Kabuhayan yun. Amen? It's represent job o tinatawag mga young people na kanyang tinatawag na kabuhayan. Hindi masama na nakabili siya ng lupa, property. Hindi masama yun. Hindi masama na kasi siya mag-aasawa. Hindi masama yun. Pero tandaan ninyo, yun ay pwedeng maging hadlang para sila, para tayo ay hindi lalago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano dapat natin matutunan ng people? Kailangan natin maging balanse. Amen?
Praise the Lord! Kaya kailangan ang pananaw natin sa paglilingkod sa Diyos, young people, hindi na dapat mababaw. Kailangan mataas na. Ako ay katulong ni Kristo na gagawa ko laborers of Christ. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. And then pag sinabi natin destiny, God has plans, mga kapatid, for us, for our future, to prepare us for good, mga young people. Nagplano talaga siya ng napakaganda sa buhay natin. At maniwala kayo sa hindi, walang idinisenyo ang Diyos para sa ating kapahamakan. Amen? Lahat ng ito ay para sa ating kabutihan. Ang kailangan na lang natin madiskubre natin ang isang bagay na isang mahalaga ay kailangan para makita natin ang isang bagay na mahalaga sa buhay natin. Anong dapat natin ngayon sa isang kaibigan para makita mo ang kalooban nasa loob niya, anong nangyayari para ang isang tao ay magkaroon sila ng malapit na kaunawaan sa isa't isa. Di ba ang isang tao nagkakaroon ng involvement sa tao na yun? Kaya sila naging mag-close friend, best friend. Ganon din sa Panginoon. Kailangan maging malapit tayo sa Diyos upang malaman natin kung ano at maganda na plano ng Diyos, dinisenyo ng Diyos, itinalaga ng Diyos sa ating buhay. Amen? Upang tayo para makita natin ang nakalulungkot ng kabataan. Ay ano nakalulungkot? What is the greatest tragedy in life? O as a Christian? Ano ang pinakamalaking trahedya sa buhay ng isang Kristiyano? Ang isa sa pinakamalaking trahedya sa buhay ng isang mananampalataya ay tayo ay manatiling ganun na lang. Say amen? Ang isa sa pinakamalaking trahedya sa buhay ng Kristiyano ay manatiling tayo ganun na lang at hindi na tayo mag-progress at hindi na tayo mag-mature as a Christian. Yan ang dapat nating maging goal. Maging mature. Hindi para pumasok sa langit lang. Ang langit, destinasyon natin yan. Hindi natin goal yan. Ang ating goal, maturity. Amen? Maturity. Nakakatuwa na may mga young people na mature sa loob ng iglesia. Mga young people na katulong ng pastor na nagtuturo, mga young people na katulong ng pastor na kung saan ay nagpaplano sa loob ng simbahan. Diba? Baguhin natin ang sitwasyon. Mga young people, kayo na ang maging halimbawa sa inyong iglesia. Amen? Ang nakaraan ay nakaraan na. Pag-uwi natin, dapat bago na ang ating kalagayan, bago na ang ating anyo. Amen. Iba na tayo, mga kapatid, bago na ang ating pananaw, mataas na ang ating pananaw sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayo mga young people na maging sakit sa loob ng simbahan. Pero na young people, binabayaran pa ng nanay para magsimba. Anak, magsimba ka. May 50 pesos ka kada simba. Biruin niyo, 1980. Malaki na yung 50 pesos, di ba? 1980. Kada simba niya may 50 pesos. Umiiyak yung nanay niya. Dahil naging pasaway siya, naging bisyo-bisyo siya. Di ba? Nag-drugs siya. Hanggang siya ay isa-sandwich. Itinago siya sa simbahan. Ako, worker sa simbahan. Nandun ako, nakatira, nag-iisa. Ang sabi ng magulang, bantayan mo yung anak ko dahil isa-sandwich siya pag nakalabas ng simbahan. Come on! Pagtayo niya, nakabantay ako. Pagpasok niya sa CR, nandun ako sa CR. Huwag kang lalabas, sabi ko sa kanya. Bakit? Paglabas mo sa simbahan, patay ka. Inaabangan siya ng mga pulis, nahanap siya, sasandwichin siya. Isasandwich siya, uso nun yung sandwich. Amen?
Kaya kung saan man siya pumunta, sinusundan ko siya. Amen? Praise the Lord! Binabayaran siya ng nanay niya para magsimba lang. Iniiyakan siya ng nanay niya para magsimba lang. Praise God. Ngayon, nakita namin ang kanyang hilig. Basketball. Amen? Sinama namin sa youth club, basketball. Kaya lang hindi ka pala pwedeng maglaro. Hindi ka pa baptize. At hindi pa ang itsura mo, jet rocks. Magpaguntik ka, willing ka ba ba? Oo. Come on! Akala ko basketball lang talaga eh. Nagpagupit. Dalawa sila. Ang isa niyang kasama, ka-teamwork, ka-teammates ni Abarientos. Naglaro kami sa Mabalacat, Pampanga nung panahon na yun. Amen? Ka-teamwork kay Abarientos yung sentro namin. Noel Relay. Kaya sinabautismohan sila. Yung binabayaran at isasalvage na napili sa Panginoon. Ngayon, pastor na siya. Amen? Naglilingkod sa Panginoon, mga young people. Akala natin walang pangarap. Akala natin basura. Basura ng lipunan, mga young people. Baguhin na natin. Pag-uwi natin dapat iba na ating kalagayan. Pagkita ng inyong ng nanay ninyo, mga young people, magugulat sila na kayo ay bago na young people. Kayo hindi na yung dating young people na ipinadala ng nanay ninyo bago magsimula ang youth talk na ito. Amen? Praise the Lord. Na tayo ay gagamitin ng Diyos sa malaking gawain, sa malaking task na tinatawag na hindi na kayo nakaupo kung hindi kayo ay narito na rin after 10 years, 5 years sa harapan ng stage na ito at ginagamit ng ating Panginoon. Di ba maganda yung people? Magkakaroon ng meaning, magkakaroon ng kagandahan ng buhay natin. Praise God dahil sa Panginoon. Ayan. Huwag na natin hayaan na mga isama ninyo ang kamag-anak niyo, mga kaibigan ninyo, dalhin ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Matakot tayo, harvest time. Hina-harvest ni Satanas ang mga young people. Hina-harvest. Dumadami ang mga young people na nalalayo sa Diyos. Dumadami ang bakla, dumadami ang tomboy. Bakit? Hindi naman nanganganak yung mga yan. Bakit dumadami ang mga yan? You know why? Bakit? Masabot na eh. Hindi naman sila nagre-reproduce. Bakit sila tumatami? Alam niyo sikreto? Nagre-recruit sila. Nagre-recruit sila. Gusto niyo ba maging ganun kayo pagdating ng araw? Magsasama kayo sa bakla, magiging bakla rin. Magsasama kayo sa tomboy, magiging tomboy kayo. I'm sorry sa mga nakakarinig nito kung nasasaktan ko kayo na nasasagasaan ko kayo. Pero ang totoo, hindi yan ang disenyo sa inyo ng Panginoon. Brother kayo, sister kayo, kayo nga brad. Excuse me. Brad, kayo ka. Kayo ka. Ano pangalan mo, brad? Pakilakas ko. Yan! Lalaki ang boses! Amen? Nakalimutan ko, Cedrics. Ayun. Salamat, brad. Napag tinanong! Amen? Talagang lalaki ang dating. Bakit sila tumatami? Nagre-recruit sila. Young people, harvest time mo. Kailangan i-harvest natin ang inyong mga kaibigan, mga kaklase, mga nakakahiya na tumatagal kayo sa youth camp, every youth camp. Dapat pagdating na another youth camp next year, 2013, may tuturo na kayo sa sarili niyo. Siya ang aking na-harvest noong 2013, Panginoon. Kasama ko na sa Panginoon. Amen? Makakasama ka ng Panginoon yun? Hindi ako nilang dito magpakapuspos. Oo, tama yun, maganda magpakapuspos tayo. Pero may mas masaas doon. Hindi naman sarili natin. Magkaroon pa kayo ng madadalang mapupuspos pa ng Espiritu ng ating Panginoon. Thank you very much. Praise the Lord, tayo natin tumayo. Praise God at palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Panawang. Hallelujah. Praise God. Isara natin yung pinto ng pagsuway.
Isang young people na aking kaibigan, pag siya'y close friend kami since high school, ayaw ko siyang iwan. Araw at gabi magkasama kami, kumakain, natutulog. Kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kaya kami natin magkasama. Amen? Close siya sa akin. Nung ako'y na-convert, naiwan siya. Amen?